consumato mes. Fuego! Ang bayan ay may kanser na panlipunan na kailangang ibilad sa templo ng sambayan ng Pilipino. At sa hanggang ito, sisikapin kong may kintal ang iyong kalagayan ng buong katapatan. Nang walang itinatanggi, itataas ko ang lambong na nagtatago sa kalinisan na ipinagpapakasakit ng lahat sa katotohanan, maging ang pag-ibig sa sarili, sapagkat bilang anak, tanos kong ako man ay may sarili ring pagkukulang at katuwaan. Ang aklat ay nagkakaroon ng mga bagay na ngayon lamang ay may magsisiwalat. Napakaselan ng mga ito, kaya't sino man ay walang sumalang. Pinagsikapan kong isagawa ang ayaw isagawa ng iba. Sinikap kong sagutin ang mga paghamak na sa loob ng daang taon ay naitambak sa atin at sa ating lupang sinilangan. Sa paghangad ko ng iyong kagalingan din namin, at sa paghanap ng pinakamabuting lunas, gagawin ko ang ginagawa ng mga tao noong lumang panahon sa may sakit. Itinatambad sa mga baitang ng templo upang sino man ang dumalangin doon ay makapaghahatol sa kanila ng lunas. Hinagdan ko ng balat kayo ang mga pagtutunari, na saan nyo ng pananampalataya ay sumapit upang tayo ay pagmalagsan, busabuhin. Iniwalay ko ang tunay na pananampalataya sa huwad na pamahiin at sa mga nangangalakal na salitang banal. Si Crisostomo Ibarra, inilagay ko ang aking mga mata, ang aking katauhan sa kanya. Kung kaya't pareho kami nang nakikita. Senyor Ibarra, Ang pakay niya ay pagbabago. matagal po kayong nawala. Hindi niyo po alam ang nangyari dito sa ating bansa. Meron na po mga kilusan at nagsisimula na po silang mag-alsa. Yung mga kabataan, nananaginip pa rin kayo. Humingi kay Espanya ng pantay na karapatan, pero ang hiningi nyo ay kadena. Gusto nyong maging Kastila rin kayo, pero hindi nyo nakikitang pinapatay nyo ang iyong pagkabansa. Ano ang iyong magiging kinabukasan? Isang bansang walang pagkatao at kalayaan? Ang lahat ng iyong hiniram, pati inyong mga depekto, mamamatay kayo bago dumating ang inyong kamatayan. Cabezang tales, quienes hayan leído la primera parte de esta historia, recordarán quizás o un viejo leñador que vivía en lo más espeto del bosque. Mga gahamang praile, mga sakim na opisyales, sila ang naghahari sa ating bayan. Tutulog ka mo sa Espanya. Paano? Bingi at bulag ang mga Espanya. Di niya narinig ating mga daing. Di nila nakikita ating mga paghirap. At sa halip, ginawa tayong tapunan ng mga inutil at mga kriminal na siyang naghahari sa atin. Tinatrato tayo na parang pinakamababang hayop. Alam kong marami sa inyo ang natatakot, ngunit matakot din kayo para sa inyong mga pamilya. Huwag na nating hintayin na pinatay na nilang ating mga anak. Inaabuso ang ating mga babae. Kinakamkam na ating mga bukid. At tanggalin na tayo ng pagkatao at didigdad bago tayo kumilos. Tatahimik na lang ba tayo? Hindi! Handa na ba kayong lumaban? Oo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Rizal! Mabuhay! 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 Mga kapatid! Naririto na yung magsikan!
Ano ang sigaw mga naapi? Huwag sa laban! Pinuputol natin ating kaugnayan sa mga masamang Kastila. Kunin niyo yung mga sedula, ang papel na simbolo sa pagsakop ng Espanya sa ating bansa. Kunitin niyo yung mga sedula at mag-isa tayo sa magsikan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! Mabuhay si Dr. Rosarizal! Mabuhay! 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 I repeat, what is your brother Rizal's role in this rebellion? Rizal is your brother, correct? Take charge, Upasano. Don't worry about it, Your Excellency. Hit him! Hit him! Hit him! Mga hayop kayo! Pamatay na kayong lahat! Shut up, asshole! That's enough. That's enough. But, Colonel, you haven't said anything yet. He's useless. Rizal was arrested. This will teach his family to cooperate next time with us. Sinsa, ano po bang ito? Isama niyo to. Bilisan ninyo. Kayo, tapos ba kayo dyan? Ate! Tatang, ito po ang mga importanteng papeles. Ingatan niyo po ito. Ngunit ayaw ko yung buwan. Tatang, pinag-iinitan na tayong lahat. Antonio, pakitulungan na si Tatang. Tatang, kailangan na natin umalis. Kung hindi, papatayin tayong lahat. Ingatan ninyo ang isa't isa. Baka matagal pa tayong hindi magkita. Basyano, kaya mo pa ba? Kuya Manuel, pakitulungan naman. Sylvester, natin maging matatag para kay Pepe. Bakit niyo ako papatayin? Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Mimik ka! Any last words? Wala akong kasalanan! Bueno! Bawa kayo! Hindi ako traitor! Ngunit sila ay pinaratangan at sumarsibo at pinapatay. Nagpatri Burgos, Gomez at Zamora, idinawit lamang sa isang pag-alsa sa Cavite. Malamang ay minamanmanan na ako ng mga Kastila. Dahil may panahong nakatira ako na Padre Burgos. Madami din akong natutunan sa kanya. Ang hinihingi lang naman ni Padre Burgos ay pagkakapatay-pantay ng mga pari. Pilipino man o Kastila. Basyano, tawa na! Magmula ngayon, ayaw ko nang mababanggit ang pangalan na yan sa bahay na ito. Pero tatang, hindi po makatarungan ng ginawa nila. Nanang, ano yung hindi makatarungan? Pepe, huwag ka nga makisali sa usapang ito. Sige, kumain ka na dyan. Tapos matanda raw eh. Wala pa namang ubans kaya Basyano ah. Pepe, huwag ka nga masyadong pilosopo. Sige, kumain ka na lang. Nanang, may naisip lang po. Bakit kayong mga matatanda pag nag-uusap ay bawal kami makisali? Bakit kung kaming mga bata nag-uusap ay maaari kayong sumali? Hindi yata yung makatarungan yun. Ano ba pagkakaintindi mo sa makatarungan?
Sige, kumain ka na lang, Inal. Baka katarungan ng tsinelas ko ang batikman mo. Mahusay daw kayong manunulat. Sana. Yun ang sabi nila. Pero ako, hindi ako marunong bumasa. Hindi ba lagi daw kayong pinapahamak ko yung mga sinusulat? Dahil sa mga praile? Oo. Yun naman pala eh. Ba't hindi kayo tumigil? Gusto nyo bang ganito na lang? Lagi kayo nakakulong? Dukado pa naman kayong tao. Taas-taas ang pinag-aralan nyo. Dami-dami yung nilalaman. Gusto nyo bang ganito na lang? Tignan na ako. Walang alam, kaya walang kalaban. May pagtatapat ako sa'yo. Noon, ang akala ko, ang tanging mahalaga sa buhay ay ang edukasyon. Pero nadiskubre ko, depende pala yun sa pinag-aralan. Mayroon palang pinag-aaralan nakabubulag. Kaya ngayon, alam ko na. Hindi sapat ang edukasyon lamang para makita ang bulaklak. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nos libranos del mal, que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amen. Ano ba? Gusto mo mag-aral? Opo naman, tata. Gusto ko mag-aral. Kaso, kailangan pa ba pumasok sa eskwela? Kaya naman ako turuan ni Nanang. Marami na nga ako natututunan sa kanya. Ang bagay, matututunan dito sa bahay. Ayan mo, dadalawin naman kita palagi doon. Saka dapat kang matutong mamuhay nang di laging nakasukob sa pamilya mo. Di ba, Pasyano? Tama si Tatang. Aray! Sige na, sige na. Bilisan mo yan, Pasyano. Iatid mo na yung kapatid mo. Cenas, Bueno, El Dotel, El Niño, Litotos, Gana, El Niño. Pepe, maalam ka bang Kastilang wika? Un poco, senyor. Sa Latin. Un poco, senyor. Puntos. Ikaw ang umpoko dahil napakalit mo. Kaya siguro walang laman yung utok mo, kundi umpoko. Akin ang kanang kamay mo. Bakit po? Para bumaon na sa utak mo ang dapat mo ng dati kang nalaman. Ngayon, makakalimutan mo ang umpoko. Hoy, Pepe, masakit ba ang pamalo ng ama? Mag-aaral pa ako. Mag-aaral daw. Kahit anong arang gawin mo, impoko ka pa rin. Impoko. Lumalaban ka? Ang liit-liit mo Siguro hindi ka pinapakain ng nanay mo. Siguro unano ang tatay mo. Minsan daw, meron isang batang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng apoy. Masking anong paalala ng kanyang ina na huwag siyang lalapit sa apoy, palapit pa rin siya ng palapit. Gustong-gusto niya ang liwanag ng apoy, kaya sinuway niya ang bilin ng kanyang ina.
Palipad ng palipad sa apoy, hanggang sa lumiyab ang kanyang pakpak at tuluyan siyang namatay. Pepe, naiintindihan mo ba ang aking ibig sabihin sa kwento? Mahusay pala na guro ang iyong ina. Dapat nakinig kayo sa kanya. Bakit po? Sandali lang po! Bakit pumasok dyan? Gaano katagal sa nakulong? 2 taon. Yun lang? 2 taon? Di yun lang. Matagal nang may galit sa pamilya ko ang mga praile at ang Teres. Gumaganti sila. Pilit nilang sinasabi na kami ay wala sa lugar. Aaminin ba naman nilang mga Kastila na sila ang wala sa lugar dito sa ating bayan? Hay nako, Pepe. Matagal nang may dinaramdam sa mata ang nanang, pero ayaw niyang magpa-opera kung di lang daw ikaw. Sabi ko na nga ba, sa kabila na yung pagtutol na lang, alam kong gusto niyo rin ako makapagtapos. Hayaan mo na lang. Sa kabila ng ipinangako ko, ibabalik ko ang iyong paningin. Kung panay kasamaan lang at kalungkutan ang makikita ko, hindi baling matuluyan na lang akong mabulag. Unang-una niyo akong nakikita. Ayaw niyo yun. Malinaw niyo nakikita ang aking kakisigan. Aba nanang, hindi niyo po na itatanong. Pinagkakaguluhan ng inyong anak ng maraming babae sa iba't ibang bansa. Siguro, sa bawat bansang binibisita mo, marami kang babaeng pinaiyak, ano? Maria, hindi pinaiyak, kundi pinaligaya. Sana nakikita niyo ang aking nakikita. Marami na akong nalakbay. Napakabata mo pa, Pepe, para makita mo ang lahat. Nanang, huwag po kayong gagalaw. Tumingin lang po kayo sa taas. Uunahan na kita. Kakaunti pa lang nalalaman ko sa batas. Huwag kang mag-alala. Kakaunti na rin ang natitira kong pagtitiwala sa batas. Pinapili nila ako sa napakaraming pangalan. Ang pangalan mo napili ko. Bakit? Pamilyar. Kapatid ko si Jose Taviel. Oh, si Tokayo. Kung gayo'y nasa mabuti akong kamay. Kamusta na siya? Marami siyang naikwento tungkol sa inyo. Sana'y magaganda lahat. Marami akong hindi mapaniwalaan. Huwag mong isipin ang opinion ko tungkol sa inyo. Ang isipin mo yung opinion ng ibang tao. Nang ano? Na kayo ay isang irehe, filibustero, subversibo at walang utang na loob. Walang utang na loob. Kanino? Sa Espanya, na pinagkakautangan mo sa lahat, lalo na sa iyong edukasyon. Sa kanya mo rin ba natutunan ang iyong edukasyon? Kaso mong pinag-uusapan natin dito. Kung sa bagay, tama ka. Marami ako natutunan sa kanya mga universidad. Lalo na sa mga universidad niya dito sa Pinas, na pinapatakbo ng kanyang mga praile. Natutunan kong hindi lahat ng tao ay pantay-pantay. Noon pa man ay mahilig ka ng bumangga sa pader. Lalo na kung ang padera hindi nagsasabi ng katotohanan. Kinalaban mo ang iglesia ng mga praile. Sila't nagsalita at utos sa batas dito sa Pilipinas. Isa akong manunulat. Kalaban ko ang lahat, pati ang sarili ko. Pero sa pagsusulat mo, ang ipinapakita mo lamang ay ang panig ng mga Pilipino. Paano naman ang mga praile ng mga Kastila?
eh di magsulat din sila kung gusto nila marinig ang kanilang panig. Hindi ba responsibilidad ng isang manunulat na isulat ang katotohanan? Kanino man itong panig? Por iso ang ginawa mo ay hindi arte, kundi propaganda. Ayon sa Komisyon de Sensura, ang kinakalaban ng iyong mga nobela ay ang mga gobyerno ng reliyon, ang mga Kastilang kawari ng katarungan at karangalan ng Espanya. Napakarami ko namang kinalaban. Kaya minabuti nila ang pagbawal ng mga pag-imprinta at pagbenta ng mga libro mo sa buong Pilipinas. Lahat ng bagay na isinulat ko ay nakaugat sa katotohanan. Sa mga bagay na naisulat ko ay matatagpuan ng mga Pilipino ang kanilang mga sarili, ang kanilang kasaysayan sa lumipas na 10 taon. Grabe, ang baho. Hindi ko matagalan yung amoy eh. Pagkat kasi ilang araw pala, pinapahukay na. Lutusan tayo, ipadidamaso na ilipat ito sa ibang libingan. Sino ba ito? Isang mamamatay tao. Pero ang sabi-sabi, ito ay isang matapat, marangal, at may pananalig sa Diyos. At may kaisa-isang anak na pinapaaral sa Europa. Ganun ba? Bumalik ang kanyang anak. Hanapin ang bangkay ng kanyang ama. Bahala na. Bahala na! Ayaw niyo magaway! Ang paring nito ay malagod na tinanggap ng aking ama sa kanyang tahanan! Pinakain! At ininuwing na kaibigan! At anong ginagawa nito? Siniraan nito ang aking ama! Ginamit ito lahat ng kanyang kapangyarihan upang ang aking ama ay makulong. Di naglaon, ang aking ama ay namatay sa kulungan. Di ba nakontenta sa ganun? Pinahukay pa niya ang bangkay nito sa sementeryo at tinapon sa ilog. Ganito ba magmahal ang simbahan? Ang dapat sa'yo ay mamatay! Ibarra! Wag! Paawa ka. Kumpanyarismo, pagkakapatiran. Ito ang prinsipyong mag-uugnay sa ating lahat. Hindi kaya maging sanhi ng malaking gulo tong ginagawa natin? Bakit? Iisipin ng mga Kastilang na kinakalaban natin sila. Oo nga. Sandali! Tahimik ang ating pamamaraan. Tama! Tama! Magsisimula tayo sa loob ng ating mga sarili Tama si Rizal! sa pamamagitan ng pagdadamayan. Tama! Chongo! Jesus Bastardos! Podrido! Moros! Podrido! Pentihos! Ito! Y estás sucediendo? Diten hizo. Ditenlo! Tama na! Tama na! Tama na! Ito, habang lumalapit kay Buti ako sa karamdam, lumapit ako. Ilang linggo pa lang nakaraan, pakiramdam ko yung taon ng lumipas. Ilang linggo pa lang nakakalipas sa ilang naglalakan sa inyo.
Baka naman po sino-sino babae na pinarinig mo sa mga mismo sa Kailangan ba? Ikaw lang. O kahit ikaw itong maraming nakikilala. Parang nga kumpiyansa sa dormet ko yun. Sino ba makikilala ko rin? May ibang nagtanong, may naisarap ka na ba ang mga bagay ko? May ilan. Tulaan mo naman ako. Ikaw ang ating liwanag at ating ang ating bubig at pagdaloy. Ngiti mo'y kislap ng bituin. Titig mo'y gabing naningin. Senyor Rizal. Senyor Rizal, May sinasabi ka, Taviel. ang sabi ko, ni minsan ba hindi sumagi sa isip mo mapakasal? Minsan, Anong nangyari? pumunta ako sa Europa. Alam mo na yun? Iniwan mo si Leonora at pumunta sa Europa. Bakit? Anong layunin ang mas matimbang pa kaysa sa pagmamahal mo sa iyong kasintahan? Anong sa palagay mo, Taviel? Ikaw ang tinatanong ko, Senyor Rizal. Nagpunta ka sa iba't ibang lugar sa buong mundo. Bakit? Anong ginagawa mo dun? Sino ang nagpapadala sa iyo, ang katipunan? May sapat bang pera ang pamilya mo para tustusan ka sa ibang bansa? O may kinabibilangan kang isang lihim na organisasyon? Nagsasanay ka ba ng mga sasabihin mo sa korte, Taviel? Sinasanay lang kita sa gagawin nila sa iyo sa korte. Hindi mo sinasagot ang aking tanong. Tinatanong kita kung bakit ka pumunta ng Europa. Bakit mo ba kailangan malaman ng lahat? Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo pinipilit akong panindigan at ipagtanggol ang aking buhay at lahat ng aking paniniwala? Gusto mo bang palitan ako bilang tagapagtanggol mo? May panahon pa. Bakit mo ba ginagawa ito? Dahil ba sa bayad na sa'yo? O dahil sa talagang interesado ka sa kaso ko? O dahil lang sa wala ka na nagawa at nainip ka na sa napakalayo at napakainit naming bayan? Babalik na lang ako sa ibang araw kapag hindi na mainit ang iyong ulo. Adios! Guardia! Taviel! Senyor, Senyor Aguilar. Dr. Jose Rizal. Kumusta kayo? Tumingin po o Diverno? Salamat, hindi ako uminom. Bakit ito kung nais niyong tawaging unghang ang mga pari ay masasabi niyo? At kung gusto niyong tawaging bobo ang gobyerno, papalakpakan pa kayo sa inyong katapangan. Isa lang naman ang hinihiling natin sa inang Espanya. Kalayaan sa pamamahayag at pantay na karapatan katulad ng mga Kastila. Teka. Isusugal ko ang isang gabi sa Portero, pero di papayag ang Espanya. Papayag sila kung ipapakita natin na tayo edukado at mararangal na tao. At kung tayo nagkakaisa at kung mas benepisyo sa kanilang tratuhin tayong tama. Kalukuhan, ang pinapakinggan ng Espanya ay ang mga praile at ang gobernador mineral ng ating bayan. Magsasayangan tayo ng ating mga laway. Eh ano ngayon kung masayang at mapanis ang iyong laway, Senyor Serrano? Eh kung ang palit nito ay matapos na ang mahabang pagtitiis ng ating mga kababayan. Kontento lang mga Pilipino kung paloy ang sistema. Maski magdesya, mahirap para sa kanya ang magbago. Para sa kanya o para sa inyo? Mga kasama, palagay ko yung tama ang ating kaibigang Rizal. Palagi naman siyang tama. Mga kasama, baka pag nangailan tayo magalit ang Espanya sa atin. Pasalamat nga tayo kahit dito ay nakakapunta at nakakakuha ng mga edukasyon at marami pang ibang bagay. Edukasyon, para lalo tayong magpangaduwag. Kontento na ba kayo sa habang panahon na nagpapalipin? Hanggat hindi tayo natututong igalang ating mga sarili, kailanman ay hindi tayo igagalang ng ibang lahi. Hindi magagamot ng kasamaan ang kapwa-kasamaan. Anong makakagamot? Magbendetadong tubig na binabayaran sa mga praile? Mga inulhensya? Ang kailangan natin ay pag-aalsa. Hindi pa handa ang mga tao. Maghintay pa tayo. Kailan ka magiging handa? Kapag ikaw na mismo ang hinulit inapi? Nabubulagan ka na, Senyor Ibarra. Unti-unti na nagigising ang mga tao. Ginigising sila na suntok, sipa, saksak at tama na baril. Hindi na sapat sa kanila ang matutulang. Hahawak na sila ng armas. Armas na nakakamatay. Dahil tapos na ang araw ng pagkakadena. Handa na sila pumuksa ng buhay upang sila naman ang mabuhay.
Existe el infierno o no? Para sa mga pangahas, ala impyerno ay narito na. Lalamunin kayo ng apoy sa kabila na buhay. Kaya matakot na kayo at magbalik loob sa banal na simbahan. Nagbalik ako dito sa Pilipinas mga kasama. Dahil naririto ang labanan mula sa ibang bansa. Inilalapit ko sa inyo ngayon ang pagbubuo ng La Liga Pilipina. Ito ang isa sa samahan na sa palagay ko pinakamabisang kasangkapan upang tayo'y tuluyang lumaya. Sa samahan ito, tayo hindi lamang mga kasabi, kundi magkakaibigan na magdadamayan sa anumang hilahil, karahasan, at kawalan ng katarungan. At higit sa lahat, layunin din natin pasiglahin ang edukasyon, agrikultura, at komersyo. Kailangan yan! Ito ang una at pinakamainam na hakbang upang tayo'y tuluyang lumaya. Tama! Gawing matatag ang pundasyon ng tao, ng kanyang pamilya, at kung matatag na tayong lahat, ay mas matatag din natin may paglalaban ang ating kalayaan. Mabuhay! Rizal, Andres Bonifacio po, ang inyong lingkod at tagahanga. Ako po, Karangalan. Mga kasamahan ko po, Ang gusto mo kalay po, Paulino Santos, Senator Villegas, Bilis! Bilis! Nanang! 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 Ano ba? Wag! Panaginip kang lumulutang, hindi mahagip kahit sundan. Sinta, bakit ako iniwanan para sa likalig ng bayan? Sumunong na sintang katapatan, paputanaw na lamang pagmasdan ang
Senyor Rizal? Senyor Rizal? Senyor Rizal, oras na po. Oh, gracias. Desde hace muchos años el nombre Rizal tiene connotaciones de gritos rebeldes. Se le considera el símbolo del sentimiento revolucionario. ¿Por qué motivos? Rizal ha hecho algún acto público o declaración de separatismo. Ha proclamado alguna vez ante España, nuestra patria, que aborrece su dominio sobre sus terrores y que se propone hacer la guerra y destruirla. No. Aunque Rizal ha escrito dos novelas, Dolimitangre y El filibusterismo, donde no se respeta a España, ni a las órdenes religiosas que se consideran el vínculo indestructible de unión entre la Medra, España y el archipiélago filipino. A estos libros, junto con otros escritos que critican el régimen colonial y su campaña, para asegurar para su país ciertos derechos que sirven como peldaños hacia la otomana y finalmente a la independencia y con su predominio sobre sus compatriotas, predominio debido a sus ideas odiosas y atrevidas, y entrevían a su expresión superioridad intelectual. Todo esto lo han imbuido todos los buenos españoles, aquellos que conocen personalmente sus obras y aquellos que las conocen solo de oídas con un sentimiento de resentimiento hacia Rizal y temor a una conspiración contra España. Estos son prejuicios que hacen imposible cualquier juicio justo u objetivo sobre Rizal. Ahora bien, ha sido establecida la culpabilidad por la Fiscalía. Las ideas y teorías de Rizal sobre este régimen en cuanto a cómo se deben gobernar Filipinas y los derechos y libertades y a su hijo se les deben otorgar pueden ser posiblemente inoportunas y suplementadas. Es una buena política. Bueno, si que estas teorías sean la causa determinante del levantamiento. Esto por muchas razones, afirma Rizal. Y no hay evidencia de lo contrario, que desde 1892, mientras estuvo exiliado en Dapitan durante 4 años, se ha abstenido de escribir y discutir cualquier tema remotamente relacionado con la política. Durante su encuentro con Don Pío Valenzuela en junio de este año, mientras se encontraba en el exilio, no se le puede formular cargo alguno. Más bien, este incidente está totalmente a favor de Rizal. Pepe! Dali, may nangyari. Open. Relax. Josephine, please. Please push. Push harder, please.
Alright. Alright. It's a boy. Punyeta! Kumbrales! Ngayon lang kita narinig magbura. Katoto. Mahusay ka pala. Hindi makaturungan na nangyari. Hindi nila tayo pinagbigyan ng pagkakataon magkipag-usig. Minadali na nila paglilitis. Niloko nila tayo. Ginamit lang nila tayo. Bakit ba ikaw ang galit na galit? Eh ako naman itong mamamatay. Nakuha mo pang mapatawa. Tagyan. Ayoko na! Bibitawan ko na ang aking tungkulin sa gobyerno. Uuwi na ako sa Espanya. Hiyang-hiya na ako sa iyo. Hiyang-hiya na ako sa inyo. Bakit? Dahil isa akong Kastila. Pareho lang tayo. Maaari ko bang makausap si Gobernador? Wala, Vieja. Hihingi po ako ng tulong para sa anak kong kay Rizal. Walang panahon ng gobernador. Maawa na po kayo. Nasa kamay niya ang buhay ng anak ko. Senyora, por favor. Gobernador! 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 Senyora, por favor. Parang awa niyo na. No tengo tiempo. Parang awa niyo na, Gobernador, para sa anak kong si Jose Rizal. Lo lamento. Gobernador! Nanang! Ano po? Nanang! Pagkamatay ko po, hingin niyo agad ang aking bangkay. Dahil baka itapon lamang nila ito kung saan. Ibaon niyo po ako sa lupa. Lagyan niyo ng bato. At ng isang krus. Lagay niyo ang aking pangalan. Ang aking kapanganakan. At ang kamatayan. Yun lang po, Nanang. Wala nang iba. Kung gusto niyong lagyan ng bakod ang paligid ng aking puntod, maaari niyo pong gawin. Wala lang pong anibersaryo. Nanang! 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 May panahon ba ako pang mabuhay na lahat? Pwede mo akong buhayin. Anong ginagawa mo dito? Kailangan pasabugin ang lampara. Kailangan magwakas na ang daang-daang taong paghahari at pag-aapi ng mga Kastila dito sa ating bayan. Hindi ka pwedeng magtagumpay. Dahil personal lang ang pakay na paghihintay mo. Kung gayon, baguhin mo! Ipakita mo sa akin na mas mahalaga ang bayan. Hindi si Maria Clara. Hindi ang maghihiganti! Huwag mo akong patayin sa paglason. Hindi ko gusto ang pagpatay mo sa akin. Pinatay mo ako kasi akala mo wala nang pag-asa ang lahat. Doon nagkakamali ka. Magsulat ka ulit. Paano kung wala na akong maisulat? Paano kung wala na akong maisabi? Paano kung wala na natira?
inubos na nalapitan. Paano kung sinila na ng sila? Paano kung nagaya mo'y papatayin din ako? Kung gayon tama nga sila, nagagawa kang pagkakamali. Isa kang traidor! Isa kang hangal! Karapat dapat ka lang mamatay! Buong buhay ko wala kayong ginawa kundi husgahan ako, basahin ako. Kinuha niyo ng lahat sa akin. Bakit pati buhay ko pa? Kahit ano-anong hinihingi niyo, pero hindi niyo pa rin nakita kung ano ako. Marami na ako ibinigay. Bakit pati ang buhay ko? Patahimikin niyo na ako para makita ko ang sarili ko. Handa na ako. Ikaw. Huwag kang matakot. Nandito ako. Para sa'yo. Para hindi mo ako makalimutan. Salamat. Bigay mo na lang yan sa pamilya mo. Sobra-sobra na ang alaalang dadaling ko mula sa iyo. Akala siguro nilang tatakas ako. Saan ako pupunta? Sa dapitan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Dios Patria adorada, Región del Sol querida, Perla del Car de Oriente, nuestro pedido eterno. Por favor, déjame enfrentarme al pelotón fusilamiento. Imposible. En centos al menos, perdóname la cabeza.
Larga! Apuntar! Consumato mes. Fuego! Puntiro Misericordia. Mabuhay ang katipunan hanggang kamatayan! Mabuhay! Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay, tungkulin ko'y gagampanan, na lagi kang paglingkuran, ang laya mo'y babalik.